Oratio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa inyo upang hilingin ang inyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan ninyo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod ninyo kami sa pag-asa at patatagin mo ang aming pananampalataya. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng inyong mga kamay. Pagpalain ninyo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ang pandemya sa aming bayan sa pamamagitan ng mga bakuna. Maging tapat nawa sa kanilang tungkulin ang mga taong nangangasiwa sa pagbabahagi at pagtanggap ng mga bakunang ito nang maging lubusang ligtas na ang lahat sa malulubha at nakamamatay na epekto ng virus na ito. Gabayan ninyo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng higit pang mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan ninyo ang mga lumilingap sa may sakit nang malaki pa ng husay at malasakit ang kanilang pagkalinga. Pagkalooban ninyo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang ninyo sila sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin niyo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin ninyo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban ninyo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at nagaharing kasama ninyo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Kailangan natin mapagnilayan yung pagbibigay. Naranasan mo na ba na magbigay? Yung tinatawag natin pagiging generous. Naranasan mo na ba? Panginoon, ituro mo landas ng pagmamahal, maging bukas ang palad sa pagtulong sa kapwa ko. Turuan mo sarili ko'y ialay para sa'yo. Tulungan mo maglingkod sa'yo, hirap may danasin ko. Sapagkat dahil sa kapwa lang
panahong ito ng pandemya, marami ang nagsi-self-proclaim, pero yung tunay na pagbibigay ay yung ibinigay sa iyo ng Diyos na hindi ka natatakot na ibigay sa iba. Panginoon, ituro mo, landas ng pagmamahal. Maging bukas ang palad sa pagtulong sa kapwa ko. Turuan mo, sarili ko'y ialay para sa'yo. Tulungan mo maglingkod sa'yo, hirap may dana. Baka ang magpapasaya sa iyo ay yung maibahagi sa iba, maipamigay mo sa iba, yung inaakala mong magpapasaya sa iyo. Pag-ibig mo at sa paglilingkod may saya sa puso ko. Sa pagkatali sa kapwa lang makikita pag-ibig mo. At sa paglilingkod may saya, At sa paglilingkod may saya. Kasi sa tanging sa pagbibigay natin ng pusa, ng maluwag sa kalooban, doon natin mararamdaman yung saya, yung sarap at ligaya na nagbibigay. Kahit umabot pa na tayo mismo makaranas ng kawalan. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan. Sa ngalan mo, Ama naming banal, sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa aming kumukupkop upang sa lupaing ipinangako kami makapasok. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Josue sa Sikem ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno, at mga tagapangasiwa sa Israel, at sila'y humarap sa Panginoon. Sinabi niya ito, "Ito ang pinasasabi sa inyo ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Noong una, ang inyong mga ninuno ay nakitira sa kabila ng ilog ng Euphrates. Isa sa mga ito si Tare na ama ni Abraham at ni Canor. Sumasamba sila sa ibang Diyos-Diyosan. Tinawag ko si Abraham, bugat sa lupaing iyon, at dinala ko siya at pinatnubayan sa buong kalawakan ng Kanaan. Pinagkalooban ko siya ng maraming inanak at inapo. Naging anak niya si Isaac at naging anak naman nito si Esau at si Jacob. Ibinigay ko kay Esau ang kaburulan ng Seir bilang bahagi niya. Ngunit si Jacob at ang kanyang mga anak ay nagpunta sa Ehipto. Sinugo ko si Moises at si Aaron, at sa tulong ng mga himalay, pinahirapan ko ng katakot-takot ang mga Ehipsyo. Sa gayong paraan ay hinango ko kayo roon. Inilabas ko sa Ehipto ang inyong mga ninuno at nakarating sa dagat ng mga tambo. Hinabol sila ng mga Ehipsyo at itinaboy papunta sa dagat. Ang inyong mga ninuno'y nanalangin sa akin at pinalatag ko ang dilim sa pagitan nila at ng mga Ehipsyo. Pinauho ko sa mga ito ang nahating dagat at sila'y natabunan ng tubig. Nasaksihan ninyo ang mga ginawa ko sa mga Ehipsyo at matagal kayong nanirahan sa ilang. Pagkatapos, dinala ko kayo sa lupain ng mga Amoreo sa silangan ng Hordan. Binaka nila kayo at pinagtagumpayan ko kayo sa kanila. Pinuksa ko sila at nasakop ninyo ang kanilang lupain. Nilabanan kayo ng hari ng Moab, ni Balak na anak ni Sipor, at sinugo niya si Balaam na anak ni Beor upang sumpain kayo. Ngunit hindi ko dininig si Balaam. Sa halip, pinagpala niya kayo. Sa gayon, iniligtas ko kayo sa kamay ni Balak. Tumawid ako sa Hordan at sumapit sa Jericho. Nilabanan kayo ng mga taga-Jericho at ng mga Amoreo, Pereseo, Cananeo, Heteo, Herjeseo, Hebeo, at Heboseo, at sila'y nalupig ninyo sa tulong ko. Pinasalakay ko sa mga pukyutan ang 2 haring Amoreo, at pinalayas ko sila bago kayo dumating. Walang kinalaman sa pangyayaring iyon ang inyong mga tabak at pana. Binigyan ko kayo ng lupaing hindi ninyo binungkal. Pinatira ko kayo sa mga bayang hindi kayo ang nagtayo. Kumakain kayo ngayon ng ubas at olibo na galing sa mga punong hindi kayo ang nagtanim. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan at mananatili. Pinakadakilang Diyos, ang mga Diyos ay pasalamatan. Ang pag-ibig niya ay mananatili at walang hanggan.
Makapangyarihang higit kanino man, itong Panginoon. Ang kanyang pag-ibig ay mamamalaging panghabang panahon. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Nang mailabas na'y siya ang kasama habang nasa ilang. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili at pangwalang hanggan. Pinagpapatay niya yaong mga haring may kapangyarihan. Ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang hanggan. Maging mga haring bantog noong una ay kanyang pinatay. Ang kanyang pag-ibig ay hindi kukupas at pangwalang hanggan. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang lupain nila'y ipinamahagi sa kanyang hinirang. Ang pag-ibig ng Diyos ay mananatili at pangwalang hanggan. Ipinamahagi niya sa Israel, kanyang mga lingkod. Hindi kumukupas at mananatili ang pag-ibig ng Diyos. Nang tayo'y masakop ng mga kaaway, pinalaya tayo. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili at hindi magbabago. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Hallelujah, 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 hallelujah. Tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa. At sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseyo, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan iyon? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit, hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan liban sa pakikiyapid at mag-asawa sa iba ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang wag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos, sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan
dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba, dahil sa kagagawa ng ibang tao, ay nagkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa, alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Biyernes na naman, araw ng ating pagdidibosyon. At bagamat ang sitwasyon natin ay ECQ, bawal po kayong lumabas. Bawal din tayong magtipon-tipon dito sa loob ng simbahan. Bagamat sinisikap natin na magkasama-sama at maging connected pa rin kahit man lamang sa virtual o social media. Dahil physically present o dyan sa social media, parehong mensahe ng Poong Jesus Nazareno ang atin pong maririnig, ang atin pong matatanggap. Maganda po yung pag-uusapan natin dahil ito po ay may kinalaman sa buhay pag-aasawa. Sabi nga, classic man, pero ang pag-aasawa ay hindi parang kanin na isusubo na kapag napaso ay iluluwa. Ang pag-aasawa ay isang commitment na dapat pinag-iisipan ng mabuti, pinagdadasalan ng mabuti, kung ang buhay pag-aasawa ba ay ang ating mga bukasyon na nais ng Diyos para sa atin. May iba-ibang bukasyon, no? Bukasyon ng pagpapari, bukasyon ng pagmamadre, bukasyon ng pagiging single blessed o binata at dalaga, at may bukasyon para sa pag-aasawa. At ito'y mahalaga din, no, na ang bukasyon ng pag-aasawa ay para makaisa ng Diyos ang tao sa pagpapatuloy ng buhay. Kaya tayo may bukasyon ng pag-aasawa. Pero malinaw po na sinabi ni Jesus, hindi lahat ay tinatawag para sa bukasyon ng pag-aasawa. Kaya maganda ang pagnilayan natin, no? Kasi sa panahong ito, sa modernong panahon, parang ang bilis-bilis magdesisyon ng mga tao na sila po ay mag-aasawa. Ulitin ko po ang madalas ko pong binabanggit kapag nagkakatisismo tayo. Ang usapin ng mag-asawa, pag sinabing mag-asawa, kayo po ay kasal, kinasal. Humarap dito sa altar, tumanggap ng basbas mula sa Diyos, yun ang tunay na mag-asawa. Pinagsama ng Diyos. Kaya nga sabi ni Kristo, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin. Ang sinumang gumawa ng paraan para paghiwalayin ang kanyang pinagsama, mananagot sa Diyos. May pananagutan tayo lahat. No? Kahit mismong ang mag-asawa, kapag nagdesisyon kayo na maghiwalay, mananagot kayo sa Diyos. Dahil sabi nga po, no, sa simula pa lang, ito ang gusto ng Diyos. Magsama ang babae at lalaki, sila'y magiging isa. Iiwanan ng kanilang mga magulang, bubukod para magtayo ng sariling pamilya. Ulitin ko, malinaw naman po siguro, no? Pag sinabing mag-asawa, kasal. Hindi ibig sabihin, may anak na kayo, nagsasama na kayo, mag-asawa na kayo. Hindi pa rin kayo mag-asawa. Nagsasama lang kayo. Kasi marami po, alam niyo na, nakakalungkot man, pero maraming mga mag-asawa ang kaya nag-asawa
dahil napilitan. Yung iba, nabuntis, nagpabuntis, ayun, nagsama na. Pero hindi pa rin kayo mag-asawa. Away kayo ng away. Nagpapatulfo pa kayo. Na para bang, lahat na lang ipinaalam nyo sa mundo. Sa simula't simula pa naman, wala namang kayong karapatan sa isa't isa. Wala kang karapatang magdrama, mag-emote, na mayroon na yung kinakasama mo, may iba pang babae o may iba pang lalaki. Kasi unang-una, hindi naman kayo tali sa isa't isa. Kaya ang pinag-uusapan lang natin ay yung mga mag-asawa na pilit pinaghihiwalay. Kaya mag-isip-isip din ha, mga babae, mga lalaki, mag-isip-isip muna ng mabuti. Lalo na sa mga babae, kung pag ninilayan po ninyo itong ating ebanghelyo, maganda po, ito bang lalaking ito ay talagang tinawag ng Diyos para sa buhay pag-aasawa? May kapasidad ba ang lalaking ito para sa lifelong commitment? O baka naman napupugian ka lang, baka naman na nagagandahan ka lang sa itsura niya. Kaya, ang bilis mong bumigay, nagpabuntis. Pero ang tanong nga ang pinakapundasyon ng pag-aasawa ay yung pag-ibig, yung pagmamahal. Na siyang ipinapaliwanag naman sa atin na pag nagdesisyon kang magmahal, panindigan mo. Kahit pa lumabas ang mga isyu sa buhay, ang mga hindi magagandang ugali, hindi lang puro maganda, kundi maging ang pangit na ugali ng iyong pipiliing mapangasawa, dapat kinukonsider din. Maganda po yung sabi sa Salmon Tugunan, no? Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Bago po ito, inilahad ulit sa atin sa unang pagbasa sa aklat ni Josue kung gaano magmahal ang Diyos sa kanyang bayan, na kahit na paulit-ulit na nagkakamali, nagiging taksil, gumawa ng ibang Diyos-Diyosan, nakipagrelasyon sa ibang Diyos-Diyosan, pero ang Diyos nanatiling nagmamahal sa kanyang bayan. At ito rin nawa ang mas magbigay ng inspirasyon, lalo tigit sa mga mag-asawa. Sa panahong ito ng pandemya, kailangan mas maging matibay kayong dalawa kasi kayo ang sasandalan ng pamilya. So kung ang mag-asawa, wasak, ang mag-asawa, walang pakialam sa isa't isa, sinong titingin sa pamilya? Na ang pamilya, pilit ding binubuwag. Ang dami nating, kesyo, karapatan namin maging masaya. Unang-una nga, bakit ba hindi kayo naging masaya sa una ninyong naging desisyon? Ibig bang sabihin, mali ang naging desisyon ninyo? Naging padalos-dalos kayo sa naging desisyon ninyo? Tapos ngayon, magdidesisyon na naman kayo, maghiwalay tayo kasi meron na akong bago. Kaya nawa po, isipin natin muna ng mabuti. Pagnilayan muna ng mabuti. Sasabihin po ng marami, ang hirap naman magpakasal sa simbahan. Kasi gusto natin matiyak na yung bang desisyon ninyo ay kagustuhan din ng Diyos o baka kagustuhan nyo lang at pinipilit ninyo. Na ngayon, marami po ang nagsisisi, marami ang namumblema, lalo tigit, maraming mga anak ang nahihirapan ngayon dahil iwahiwalay ang kanilang mga magulang. Na ang totoo naman, talagang hindi naman talaga sila kasi mag-asawa. So nawa po, patuloy tayong magdasal sa Diyos na walang hanggang umiibig sa atin. Kahit na madalas tayo ay nagkakasala,
madalas na tayo ay nagtataksil sa Kanya, patuloy pa rin siyang nananatili at naghihintay sa ating paghingi ng tawad sa Kanya. Amen. Minamahal kong mga kapatid, nakikilahok sa paglikha ng Diyos ng bagong buhay ang mga asawa at may bahay. Ihalay natin ang ating mga panalangin ngayon para sa mga magulang at mga mag-anak. Ang ating pong itutugon, Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang simbahan naway tunay na maituro sa kanyang mga miyembro ang totoong dangal ng kasal at tulungan ang mga mag-asawa na manatiling magkasama sa banal nilang buhay may asawa. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pinuno ng gobyerno at mga mambabatas naway magpatupad ng mga batas at tuntunin na nagtatatag ng tahanan at hindi sumisira nito. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga dumaranas na mga pagsubok sa kanilang buhay may asawa, naway makatanggap ng biyaya na magsumikap isabuhay ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pamilyang nasira dahil sa diborsyo at paghihiwalay, naway makatagpo ng suporta at pangunawa sa kanilang kapwa-tao, sa kanilang komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga yumao nating mga kamag-anak at kaibigan, naway magtamo ng kaligayahan at kapayapaan sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Idulog din natin sa ating mga panalangin, ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya, lahat ng mga may sakit na hinihiling na ipagdasal sa misang ito, mga misang pasasalamat, mga kaluluwa, at mga personal na kahilingan ng mga nanonood ngayon sa online. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Oo, Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay alay namin sa'yo, mula sa tangkay ng ubas at putil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kaming itubusin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod.
Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit at lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen.
Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Poong Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno, Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po.
ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno, Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli po para sa mga nagsasama na hindi pa kasal, ang simbahan po ng Quiapo ay handang tumulong sa inyo kung nais nyo pong magpakasal. Libre po ang kasal dito sa simbahan ng Quiapo. Kailangan nyo lang sundin at gawin kung ano yung mga requirements na dapat ninyong ipasa at dadaan pa rin siyempre sa tamang proseso. Pero nawa, pag-isipan ninyo ng mabuti para nang sa ganon, mas maging maayos po ang pagsasama ninyo at pamumuhay ng isang tunay na mag-asawa. Kung ayaw nyo naman, mas maganda nga po ngayon magpakasal, ngayong mga panahon ng ECQ, GCQ, kasi kayo lang po. Kayo lang dalawa, po pwede na, no? At dito natin gaganapin yung dinadahilan po ninyo na kailangan nyo ng panghanda, hindi nyo kinakailangan maghanda dahil nga bawal naman ang pagtitipon. So, sana po, no, samantalahin na yung pagkakataon, ngayon tayo po ay may mga quarantine protocol na at least pag-isipan niyo po ng mabuti. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang kanilang mga imahen at dasalan sa kani-kanilang mga tahanan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazaren. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
nilulwalhati ka namin.